Yo, what's up mga kabutingting? Yan good morning po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan mayroon ako ditong nahanap na twin tub na washing machine. Ang brand ay White Westinghouse. Ngayon ay araw ng Lunes. At ito, hanap buhay na naman tayo mga kabutingting. Ito ay nahanap ko lang mga kabutingting habang ako ay naghanap ng customer. So bago ko ito umpisahan ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay ating ititesting mga kabutingting at mayroon ako ditong hinandang extension. Pero ayan ay hindi ko pa ito sinaksak. Uy, bukas na pala ito sir. May tumingin nito sir? Mayroon na daw palang tumingin nito mga kabutingting. Andito yung may-ari sa likod ko pero ayaw niyang magpa-video. So yan, try natin na ikutin yung lahat. Pero ang sabi nila sa akin, okay naman daw yung washing machine. Yung dryer ay ayaw gumana. So try lang natin. Yan, hindi naman gumana. Sir! Sir! Tawag dong. Yan, hindi gumana mga kabutingting yung kanilang washing machine. At hindi na rin tumutunog yung kanilang wash timer. Try natin yung spin dryer. Ikutin lang natin yung yan, ito pala yung para sa spin, ito pala ay para sa drain selector, ang kagbuwang. Yan, ikutin lang natin yung spin timer. Yan, wala lahat. Hindi pala ito gumagana lahat, sir. Oo. Ayan, nakasaksak naman na, sir. Yan, yung washing machine ay hindi rin gumagana. At yung spin timer nito, sir, sira. At mayroon na din kasi itong tumingin, ayan, backlash na yung kanyang cover sa likod. So try kong kausapin yung may-ari kung ito ba ay ipapagawa at ano bang nangyari nito, bakit dihila na rin yata itong kanyang drain. Yan, palistipot lang muna kayo dyan at kakausapin ko muna yung may-ari. So yan, bali dito tayo sa likod mag-una mga kabutingting at nag-usap na kami ng may-ari. So ito naman may problema din na ito, kanyang para sa drain. Try ko lang i-check yung kanyang spring kung mayroon pa ba. Ayan, durog din yung spring niya. Durog. Marami itong bibilhin na ito. Mamaya na muna yan. Balik muna natin. Ayan, tapos i-check ko lang yung mga motor, yung wash motor at saka yung spin motor. Ayan, bali meron ako dito nakahandang tester. Hindi pala nakahanda dahil sasaksak pa natin yung test probe. Yan, ito ay ating ititester lang mga kabutingting. At bago natin yan ititester, tanggalin muna natin itong yan, diretsuhin na lang natin ito sa pagputol. Ayan, tapos check natin lahat ng motor kung yung motor nito ay okay. At ito mga kabutingting ay buhay na mano ko pa lang ito. Yan, tanggalin lang natin yung close-in wire connector. Kuha tayo upuan. Masisira pa yata lahat ng close-in wire connector nito. Putulin na nga lang natin para mabilis. Dahil mga sablay itong close-in wire connector na ito. Ayaw ko niyan, te, mataas. Ha? Mataas. Mataas, ako na mo. Ayan, tanggal na lahat. So, tester natin ito. Ayan. Unahin natin itong para sa spin motor. Ito ba ay good pa? Yan, on lang natin itong ating tester. Select natin sa OL. Yan, sa continuity. Common ito ay light blue. So yung light blue ay ilagay lang natin dito sa isang test probe. Yan, tapos yan, mayroon naman tayong nare-reading. Ito ay single capacitor. Ito yung line capacitor. Halos magkaparehas ay hindi naman. Oo, good itong itong para sa dryer. Pero tingnan muna natin kung ito ba iikot. Nako, matigas. Matigas yung kanyang dryer. Ito, ikutin. Nako, napakatigas. Pero okay yung motor. Kaso parang mababa. Tingnan natin itong para sa wash motor kung ito ba ay okay. Ayan, ito naman yung para sa wash motor. Yan, ito. Ito ay balatan lang natin. Ayan.
common pa rin ito ay light blue. Light blue. Yan. Tapos tingnan natin. 20.8. Kabila. 20. Parehas. Ibig sabihin, good lahat ng motor. Yung dryer lang ay medyo sikip ikutin at mayroon pang basa. Kaguwang na. So yan, bali kinausap po ulit yung may-ari mga kabutingting. At nagkasundo naman kami sa presyo. So singil ko lang nito ay 750. Dahil itong kanyang dryer ay medyo masikip ikutin yung kanyang baka nag-stock up lang. At try ko lang pala na yan, wala naman siyang punit. Wala naman punit yung belo, pero mayroon siyang leak yata. Tapos yung wash timer naman ay sira, ayan hindi na nga bumalik sa zero at hindi rin tumutunog yung kanyang wash timer. At ito, ayusin ko pa ito. Ayan. So stay put lang muna kayo dyan mga kabutingting. Bibili muna ako ng pesa at di ko na bibidyohan yung pagbili ko ng pesa. So ayan, bali nakabili na ako ng pesa mga kabutingting. So ito yun, may spring at saka yung wash timer. Pero bago ko to ikakabit ay kailangan muna nating baklasin yung buong paikot dahil i-check natin yung kanyang spin motor kung alin ba yung nag-stack up, yung ihi ba na papunta doon sa basket or kaya yung kanyang shafting na nag-stack up. So dyan sa dalawa na yan ay kailangan nating i-check yan. At siguro hindi ko na videohan yung pagtanggal ng mga tornilyo dito sa paikot. So stay put lang muna kayo dyan mga kabutingting. So yan, bali nabaklas ko na mga kabutingting. At yung nag-stack up nito ay ito, hindi itong kanyang ihi. Yan, dahil yung ihi niya ay malambot naman malambot. Kaya ang nag-stack up ito. Yan, tanggalin natin ito para makita nyo na ito yung nag-stack up. At ito mga kabutingting ay tanso pa ito dahil mga sinauna itong labas, unang labas ng to siguro na matigas ikutin kaya hindi siya makakaikot. So ang kailangan natin gawin nito ay tatanggalin natin itong tatlong tornilyo para sa spring or sa pinakapaa niya. Balancer yata ang tawag dito, ewan ko anong tawag nito. So kailangan lang natin itong baklasin. Ayan, tanggal na. Uy, mayroon pa palang isang tornilyo sa ground, body ground. Tanggalin din natin. Nako, matigas. Puputulin na lang natin ito. Kakabit na lang natin mamaya. Ayan putulin na natin. Tapos dito tayo banda. So ito dahil nag-stack up ito mga kabutingting, itong kanyang napakatigas ikutin. So kailangan natin itong baklasin. Nako, matigas. Gamit tayo ng vice grip. Napahirapan yata tayo nito Yan, hindi na natin ayan tatanggalin. Diretso tayo dito sa kanyang bolt and nut. Hindi tayo nahirapan. Yan, tanggalin lang natin tong 4 na bolt and nut. Yan, gamit tayo ng 10mm. Ayan, puti na bot. Ayan, tanggal na yung isa. So yung pagtanggal nitong tatlo hindi ko na ipapakita mga kabutingting. Madali lang ang pangtanggal niyan. So ayan, bali natanggal ko na yung 4 na tornilyo, yung bolt and nut. So gagamit naman tayo ng flat screw. Ayan, sabitin lang natin ito dito. Ito pag gumamit kayo ng flat screw ay iwasan nyo lang na yung kanyang winding doon na hindi inabot sa flat screw dahil pag inabot ng flat screw yung winding sure ball sira yung motor. Ayun, kinalawang nga yung kanyang kanyang bushing. Yan kung makikita nyo yung ehe ay sobrang kalawang, pero dito sa harap dahil umiikot ito yung kanyang ay walang problema. Dito lang talaga sa pinaka ilalim. Tingin ko papalitan ko na ito ng bushing, itong bushing na ito dahil
sobrang kalawang na talaga, oh. Yan, papalit tayo ng bushing. Tanggalin natin yung bushing. Gamit tayo ng paa. Iangat lang natin itong kanyang lock. Yan, ito. At pag iangat mo itong yung apat na lock na ito, ay kailangan hindi mo yan siya mapuputol. Dahil pag naputol yan, medyo mahirap. Gagawa ka pa ng paraan para maipit yung kanyang bushing. So, tatanggalin natin ito. Yan. Tapos, gamit tayo ng side cutter. Iangat lang natin or ibuka natin ng konti. Yan. Okay na yan. Tapos, gamit tayong flat screw. O, yan na. Grabing kalawang mga kabuting-ting. Kanyang ito, lock niya, okay pa naman. Itong kanyang bushing lang, grabing kalawang na. Ito, tatanggalin natin itong nasa ilalim. Yan, ito. Wala na rin pala ito. Wala nang bulitas. Ito pala yung bulitas, dumikit sa kanyang ihi. Yan, linisan muna natin ito. Ayan. Tapos hanap lang ako dito ng bushing. Malaki pa naman ang bushing nito. Hindi naman siya maliit yung kanyang bushing, kaso makapal. Try lang natin kung pwede ba itong bushing na bagong labas. Ayan, meron ako ditong bushing. Yan, pero sabi ko nga ay makapal ito. Mapakaluwag. Hanap tayo ng papalitan natin itong kanyang lock dahil napakaluwag. Ayan, meron ako ditong pamalit na lock. Buti may nahanap. Ito ay papalitan ko na rin ito. Ayan, ito yung aking pamalit. Papalit ko ito. Pasok lang natin ito dito bago natin isalpak or yung bushing. Tigas. Ayan. Ayan. Tapos itong kanyang foam, tuyo-tuyo. Ayan. Basahin lang natin yan bago natin ikabit yung lock. Ayan. Tapos kabit na natin itong lock. Ayan. Kuha tayo ng flat screw na iba. Ayan, ito yung gagamitin natin na flat screw. So ibalik lang natin yung lock. So ngayon, dahil na-lock na yan, kailangan nating ganituhin yung kanyang bushing kung magagalaw ba. Yan, matigas galawin. So ibig sabihin ay okay na yan. Igigitna na lang natin mamaya yan. So ito ay kailangan natin itong linisan. Lilihain natin ito. Yan, lihain natin. Lilinisan natin yung kanyang shafting. Ito mga kabuting-ting ay tanso ito. Hindi ito aluminum dahil yung kanyang hibla ay manipis. Hindi siya makapal. So kailangan lang natin itong lihain. Babad lang muna natin ng langis para matanggal natin yung bulitas. Yan, bali stipot lang muna kayo dyan. At para muna natin yan, mabababaran muna natin ito. Yan, bali nakababad pa rin yan. Ito, update ko kayo dito. Mukhang hindi maganda ito. Yan, umuga-uga. Tingin ko dito ako sa original na bushing. Ito ay lilinisan ko lang kung kaya pa. Dahil wala nang nabibiling ganitong bushing mga kabuting-ting. Kaya siya, maluwag kasi yung bushing. Yan itong aking kinabit. Maluwag, kahit pa lock na lock yun dito ay hindi siya sakto doon sa pinaka dito. Dahil malaki ang kanyang butas. Kaya ang mangyayari niyan ay lilinisan ko lang ito kung kaya pa. Kagwang ito, medyo mahirapan yata ako nito Yan, ito ililinisan ko muna.
Ayan, pwede na siguro to mga kabuting-ting. Hindi naman kasi to pwedeng lilihain. Dahil pag lilihain mo yan, kahit papino, lalaki lang ang butas. So ito ay aking ikakabit lang. At yung pagkabit nito, ay hindi ko na ipapakita kung paano ko to ikinabit, ay yun din yung pagkabit ko dito. So stipot lang muna kayo dyan. So ayan, bali na ikabit ko na ito. Yan, kung nakita nyo, at nilinis ko pa talaga lalo yung kanyang loob niyan. Pero ito nga ay wala namang gas-gas, pero kinalawang lang, kaya nilinis lang natin dahil wala na tayong pang replace na bushing at wala talagang mabibiling ganito. Makakakuha ka lang ng ganitong klaseng bushing sa mga old model na mga old model lang din na ganitong klaseng bushing sa mga halimbawa sa mga tawag niyan, sa mga Samsung or kaya sa LG na old model, yan makakakuha ka lang ng ganitong klaseng bushing. Pero dito kasi sa amin ay walang nabibili. So yung kanyang bulitas dito, dahil mayroon naman yang doon, ay binalik ko din. Ayan yung nasa ilalim ay kahit hindi mo natutanggalin itong bulitas na yan dahil nakadikit na talaga, so hayaan mo na lang yan. So ito ay ating lalangisan lang bago natin ito isalpak. Ganon din dito. Ayan, sana magtagal ito dahil nilinis lang natin ito dahil medyo mahirap na to sa tingnan nga natin. Malalaman lang natin ito mamaya kung wala ba siyang ingay. Malaman naman natin na may problema talaga yung bushing pagka ito ay maingay siya na parang malakas yung ugong. Yun, may problema na talaga ang bushing nun mga kabuting-ting. Sana hindi ito mag-ingay. So balik lang natin itong 4 na tornilyo. Ayan, bali yung pagkabit sa 3 tornilyo hindi ko na rin ipapakita. Basta ikabit nyo lahat ng tornilyo pagka kayo ay maggawa ng ganito. So yan, bali nabalik ko na yung 4 na rematch at napakalambot na, hindi katulad kanina halos hindi maikot. Testing natin ito. Yan. Testing natin kung ito ba ay hindi maingay. Ayan. Ito ay hindi ka naman malilito dito sa pagwa-wirings dahil isusunod mo lang sa kakulay. Saan ba yung aking extension? Ayan. Isasalpak lang natin itong kulay light blue at saka itong kulay violet dito. Ipit muna natin ito dahil pumipiglas ito pagka iikot. Ipit muna natin. Ayan. Tapos pakinggan nyo na lang kung maingay ba siya. Pero pagka gumanito ang motor nyan, magkakakak siya, gumaganyan, may problema na ang motor nyan. So kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan na suot-suot lang, ay iba yung pag-iingat lang. So tingnan natin. Nako, ito na ang sinasabi ko. Medyo okay naman yung ikot niya, pero may alog na rin ito pala. Wala na. Hindi na yata ito magagawa itong dryer tingin ko washing na lang magagawa nito. Ano mo daw? Parehas ko na si kuya. Parang gumanito kasi ang tunog gumaganyan. Parang may problema na yata rin motor nito. So yan, bali nagkausap kami ng may-ari nito mga kabuting-ting. Ito ay hindi na talaga kaya ito dahil nagkakakak na ito. Sabi ko nga, pagka gumanito ang tunog, parang gumaganyan, may problema na yung motor niyan. So hindi na rin, ang gusto lang ng may-ari na lang ay washing machine na lang yung pagaganahin. At meron ako ditong napansin sa washing machine, may nakapulupot din ito na straw. Ay, talaga namang pinahirapan ako dito sa dryer nila. Ayan ayan nakapulupot yung straw. Pero umiikot naman siya, hindi pala kita. Ayan ayan, pero may nakapulupot na straw. Kailangan, ayan ayan, tanggalin din natin yung straw muna. Bakit ba may nakapulupot na straw dito? Sayang yan sir, tanso ka naman sana. Kaya pala siguro mababa na yung ating, yan, dami tayo ng hinang dyan para madali. Yan, painit muna ako ng hinang dito. Yan, mainit na siguro tong aking hinang mga kabuting-ting. So tanggalin lang natin yung straw. Sunugin na lang natin para mabilis. Sayang yung dryer, hindi natin nagawa. Nagkakak kasi. Pag nagkakak, wala na yan. Motor talaga ang problema niyan.
So ayan, ito na yung straw na nakapulupot. Kailangan kasi nating tanggalin yon para baka mamaya hihinto na lang bigla. At napakalambot ng ikot nito. At saka yung kanyang gear case ay napakaganda pa. Taob muna natin para matanggal yung dumi. Napakadumi oh. Ayan, napakadumi. So isasauli ko na mga kabuting-ting. Yan. Bali yung pagtornilyo niyan mga kabuting-ting ay hindi ko na ipapakita yung pagtornilyo niyan. Napakadali lang naman itornilyo yan. So yan, na-symbol ko na mga kabuting-ting. So tayo ay magwa-wirings at kung nakikita nyo yung kanyang fuse kaya hindi gumana yung dryer kanina or walang siyang ugong dahil kung nakikita nyo ay basag din. Kaya wala tayong naramdaman na umugong kanina. So ito yung ating iwa-wirings lang. Ano, basag yung kanyang pinaglalagyan ng fuse. Kaya wala tayong na-reading kanina. So yung dryer ay hindi ko na ikinabit mga kabuting-ting dahil may problema ng motor ng dryer. Nagkakakak na siya. So wirings lang natin ito. Madali lang naman ang pag-wirings nito dahil isusunod mo lang sa mga kakulay ito. Kaya napakadali lang. So gagawin na lang natin ito ay washing machine na lang ang paggaganahin natin. Kung hindi lang sana nagkakak, hindi naman yun siya dahilan sa bushing na nagkakakak. Dahil pagka bushing ang problema ay uugong siya. Ito kasi ay hindi siya umugong. Ang nagiging problema ay nagkakak talaga siya. So ibig sabihin ay motor na talaga ang problema. Ayan. Nagpalit na rin ako ng mga nito, close-in wire connector dahil yung mga close-in wire connector nito ay mga sablay na. Kaya nagpalit na rin ako. Ayan. Tapos ito ay wala na ito. Ito naman ay walang kuryente kahit hindi mo na yan siya babalutin sa electrical tape. Yung dalawang wire na yan dahil galing yan sa papuntang kapasitor. Kaya kahit wag na yan lagyan ng electrical tape ay okay lang. Yan, talian lang natin ito ng cable tie. Yan, kahit wag na lang ilagay sa plastic yan. Tapos meron na rin akong binili ditong spring. Yan. Yung kanyang rubber naman ito ay okay pa naman. Wala pa naman problema itong kanyang rubber. Ayusin na lang natin ito para hindi na dehela. Si dehela pa yata ito ng may-ari. Okay na yan. Sunod dito tayo sa taas. So tatanggalin ko lang itong tornilyo na ito. Yan ito. Wala nang tornilyo pala dito yan. So stipot lang muna kayo dyan. Tatanggalin natin muna na yung dalawang tornilyo na lang sa gilid. Yan, bali wala nang tornilyo dito. At wala na rin. So ito yung ating iangat lang. Gamit tayo ng flat screw. Ayan. Ito, tanggalin muna natin ito. Gagawan ako ng sira pa yata yung kanyang drain selector. Kaya ayaw siya mag-drain. Higpitan lang natin kaya ito. Ako, wala na. Tanggalin muna natin itong kable. Ayan. Tanggalin natin itong tornilyo sa gitna. Try natin tignan kung bakit ayaw niyang para siyang malambot na. Ayun, sira na rin pala ito. Kabuwang na. Wala na mga kabuting-ting. Sira na yung ito. Bumilog na ito kaya hindi na siya meron akong ganito. Kaso ay iba. Try ko mamaya yan gawin. So, ipalit ko yung akin. So dito muna tayo sa wash timer. Magpalit tayo nito dahil ito ay sira na.
Ayan. Tapos napapansin nyo dito, itong wash timer na original ay 6 wires. Yan. Pero yung aking binili ay 3 wires na lang. Kaya magkaiba. Pero ayan, ay wala namang problema kahit magkaiba. So putulin na natin yan dyan. Tapos tanggalin na rin natin itong koneksyon na ito. Ayan. So ito lang yung ating kailangan na wire, 3. So ito yung aking ipapalit. Yan. Balatan lang natin ito. Di na ma'am, yung dryer. May problema na yung motor niya. Kala ko nag-stock up lang. Kondisyon pa ako sa ano? Kondisyon pa ang makina to sa. Kondisyon pa. Naraman diyan liso na diyan yung problema. Liso-liso ra ma'am, ijahang timer. So yan, bali itong kulay brown na ito, isusunod mo lang din sa kulay brown. At magtataka kayo kung bakit 3 wires na lang yung aking ikinabit. Dahil itong 3 wires na ito ay ano na rin ito. Ito ay naka-heavy na. Ayan. So itong brown sa galing sa baba, kakabit mo lang dito sa kulay brown lang din. So kung mapansin nyo, dito ay dilaw at saka orange, dito ay dilaw at saka pula. So kahit magkabaliktaran yan ay walang problema. So ganyan lang ang pagkoneksyon yan. So yan lang. So 3 lang yan. Ayan. So lalagyan ko muna to ng electrical tape. At yung paglagay ng electrical tape ay hindi ko na ipapakita. So yan, bali nalagyan ko na siya ng electrical tape. So susunod natin gawin ay ibabalik lang natin ito. Yan, tapos kabit lang natin ito dito. Tapos lagyan natin ng tornilyo. Yan, tornilyo lang natin. Kayatang hindi maganda. Wala sa gitna mga kabuting-ting ah. Wala sa gitna, kaya ulitin natin. Tingnan natin. Hindi maganda. Masyadong babawasan natin ito. Bawasan natin ito mga kabuting-ting dahil sagabal ito. Ayan, pwede na siguro yan. Masyadong mataas kasi kaya kailangan nating bawasan. Dahil yung replacement at saka original ay magkaiba yun. Kaya kailangan nating bawasan. Tingnan natin kung gitna ba. Nahirapan ako dito mga kabuting-ting ah. Ayan. Try natin kung sakto ba. Ang mali ah. Kagawang na. Kamali-mali na mga kabuting-ting ah. Ayan.
Yan, tornilyo lang natin. So ayan, gitnang gitna na. Okay na yan mga kabuting-ting. Tapos ito, tanggalin natin ito dahil papalitan ko ito. Para hindi na sila dihila. Dihila na lang kasi itong kanilang drain. So yan, bali ito yung aking ipapalit mga kabuting-ting. Magkaiba to sila. Yung tornilyohan kasi nito ay flat. Tapos ito ay hindi ito, naka-slant ito. Yan o, naka-slant. Tapos ito ay naka-flat. So gawan na lang natin ng paraan para nang sa ganun ay hindi na sila hindi na sila maghila-hila. Bawasan lang natin ito dito banda. Or i-slant lang natin. Ayan, naka-slant na. Tapos painit lang ako ng hinang. So ayan, bali mainit na siguro yung hinang ko mga kabuting-ting. So ito ay ating ikakabit lang. Tapos bubutas lang tayo ulit para sa tornilyohan. Ayan. Kabit lang natin itong tornilyo. Kaiba kasi itong aking ikakabit para sa drain. Hindi sila magkaparehas. Kaya gawa na lang tayo ng paraan. Yan, pwede na siguro yan. Tapos babawasan lang natin ito. Yan, babawasan natin ito. Mahirap pagka kabuting-ting. So ito ay ating ikakabit lang. Nako, hindi magkasya yung pinaka niya. Dito na lang natin ito ikabit. Nako, kailangan pa nating gagatlaan ito dahil hindi magkasya. Hahay, maraming kailangan gawin. Kailangan pang mag-DIY. Gatlaan pa natin ito sa kabila. O, yan. Try natin isaklob. O, yan, pwede yan. Tingnan natin. O, yan. Tapos ito, ay dito na lang natin ito ilagay. Ayan. Tapos tingnan natin kung ayan. Okay na yan. Tapos kabit lang natin ito. Pinahirapan ako dito Pinahirapan na nga sa motor ng dryer. Pinahirapan pa dito. So nagpalit lang tayo ng wash timer at saka yung kanyang sa drain selector. Tapos ayusin ko lang ito. Huwag nating hahayaan itong dito sa sahig dahil pwedeng magkaroon ng ground yung may-ari niyan dahil ayan ay may dugtong na. So lagyan lang natin ng cable tie ito bago natin ilagay doon sa pinaka lagayan niya. Yan. So ilagay lang natin dito sa pinaka lagayan niya. So ayan. Ganyan. So ito ay ating balik. Tapos tingnan natin kung ito ba. Oy. Patay tayo dyan. Ayaw niyang kumapit. Yan, magbabawas na lang tayo nito. Dahil hanggang ilalim naman yung butas. Bawasan natin. Yan. Salpak natin ito. Yan, tingnan natin kung hindi makaangat Bakit? Pagka ikutin ko ito ay hindi naman yun siya umaangat. Ayan Ayan hindi umaangat. So ibig sabihin may problema din yung aking ikinabit. Dahil sa junk shop ko lang naman yan kinuha. Ayan hindi talaga makaangat. So ang gagawin na lang nito ay mag-i-improvise na lang ako mga kabuting-ting. Ito naman ay dati ay inaangat
kung sa baga hinahawakan nila habang ito ay nagdi-drain. Ngayon ay gagawa na lang ako ng disabit na lang, nang sa ganun ay hindi nila hahawakan habang ito ay nagdi-drain. So dahil nakakapagod yun pagka ganon mga kabutingting. So yan, bali stay put lang muna kayo dyan, hindi ko na ipapakita kung ano yung aking gagawin dito. So yan, bali ito yung aking ginawa mga kabutingting, dahil sumasablay dito, sumasablay na itong aking ikinabit din na drain, drain selector. Ay ang ginawa ko ay naglagay ako ng tornilyo para magiging sabitan itong alambre na idinugtong ko dito sa kanyang kable. Tapos ang mangyayari nito, pagka i-drain nila ay iaangat, tapos isasabit dito. Yan o, nakaangat. Ay, dahil lang. Iangat, tapos isabit yan dyan. Tapos, yan na, umangat na. Ganyan, hindi katulad yung kanina, mas kailangan pa nilang hihilahin hanggang sa maubos yung tubig. Pero ito ay hindi na nila kailangan na hahawakan hanggang sa maubos yung tubig. So yun na lang yung aking ginawa, dahil sablay din yung aking ikinabit na drain selector. So testing na lang natin ito mga kabutingting. At yung pan belt ay nilagay ko na. Yung pan belt naman ay napakaganda pa. Yan o, napakakapal pa yan at hindi pa siya talaga palitin. So ito ay ating ititesting, dahil hindi pa naman na-testing. Yan, nakasaksak na yung power cord. Kung sa baga yung ginawa ko na lang nito ay nagpalit lang tayo ng wash timer at naglagay na lang tayo ng improvise na para sa mag-drain, para hindi na mahirapan yung may-ari sa paglaba. So ito ay ating ititesting. Todo na lang natin yan. Yan hanggang sa matapos. Ayan, gumagana naman na siya. At mayroon pang electric pan akong gagawin. Ito ay old model na national. So antayin lang natin na ito ay matapos. Yang habang ayan ay ating inaantay na matapos, ay gagawin muna natin yung electric pan. At ibababa ko lang yung electric pan at dito natin titirahin sa baba yan. So ayan, bali nakababa na mga kabutingting. So una lang natin gagawin ito, i-check ko muna yung yung power cord. Baka mamaya ay nag-loose lang dito, kaya ayaw niyang umandar. So kaya i-check lang natin ito. Pero ito hindi ko pa sinubukan. Try lang muna natin, tignan. Mamaya dahil ito ay ayan, okay naman, walang kumalas. So balik ko lang ito. At gumagana pa rin yung washing machine. Tayo na lang natin na yan ay matapos. Sayang yung dryer, hindi natin napagana. So ayan, saksak ko lang dito yung power cord ng electric pan. Ayan, nakasaksak na. Sunod, pindutin lang natin sa number 1. Walang ugong. Number 2, wala. Number 3, wala din. So ibig sabihin, dahil walang ugong, tingnan na lang natin yan. So para hindi ako magiging para magiging pair naman ako dito, so ito yung ating ititester na ito talaga ay walang power. Yan, gamit tayo ng digital tester. Tapos on lang natin, select natin ito sa OL or sa continuity. So pindutin ko lang, ayan, naka number 3 na yan. Tingnan natin, ayan o, wala talaga tayong nare-reading or walang continuity tayong nakuha. Ayan, number 2, number 3, wala pa rin. So ibig sabihin ay ito ay walang power. So ito ay ating babaklasin. Ayan, baklasin lang natin ito. Hindi niya na to original na ilis eh. Tanggalin lang natin tong ilis eh. Matigas, hugutin. Nako, patay tayo nito. Ito siguro ay half moon, pero napakalambot mga kabutingting oh. Yun nga lang at wala ding alog. Yun nga lang ayaw umandar. Pukpukin natin ng martilyo. Pero yung pagpupukpuk nito dapat ay dahan-dahan lang. Kasi baka mamaya pagpupukpukin mo ng malakas, yung shafting nito ay uusog at tatama doon sa pinaka, may tatamaan doon sa likod. Kaya dahan-dahan lang. Ayan, tapos try nating hugutin. Ayan. So napakalambot nito. Ayan oh, napakalambot. At wala din akong na uga. So baklasin lang natin ito. Yan, tanggalin lang natin tong mga tornilyo na ito, 3 tornilyo. Sira din yung kanyang knob. Tanggalin natin ito. Ayan. Tapos yung kanyang pinion pa, ito yung aking unang nakita. Yung pinion niya ay low straight na or pud-pud na. Pwede itong mapagana na hindi na ito magsuswing, pero
papaswingin ko ito kahit tayo ay hindi magpapalit ng pinyon. Medyo nahirapan ako sa washing machine nila mga kabutingting. Ayan. Tapos tanggalin lang natin itong cable tie. Check natin yung linya ng kapasitor kung meron pa ba tayong makuhang continuity. Ayan. Gamit tayo ulit ng digital tester. Ayan. Kunin lang natin itong aking tester. So tester muna natin ito, itong linya ng kapasitor kung mayroon pa tayong makuhang continuity. Yan, mayroon tayong nakuhang continuity na 641 ohms. So ibig sabihin ay good ang motor nito. Yun nga lang ay walang power. So posibleng ang problema nito ay yung kanyang thermal fuse. So ito ay ating babaklasin. Napakaganda pa ng rewind nito mga kabutingting. So posible din na ito ay naka-rekta na dahil mayroon nang gumawa nito yata lang. Tingnan natin kung ito ba ay may fuse na nilagay. Tingnan lang, putulin lang natin ito. Ayan, tapos tingnan natin. Ayan, mayroon ngang thermal fuse pero original niya pa pala itong thermal fuse na nakalagay. So pasintabi dito sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito ay inyong gagayahin. Yan. So ito ay aking irerekta lang. Yan, gamit tayo ng soldering iron. Yan, ito. Nilusaw ko pa naman ito sa plastic. Ewan ko lang kung ito ba ay makalusaw ng, ayan, kalusaw naman. Yan. Tapos itong kulay brown na ito ay ipagsasama ko lang ito. Yan. Pupulupot ko lang. Yan. Tapos ayan ay aking hihinangin. Problema, hindi pa pala ako nakapaghanda ng soldering lead. Kukuha muna ako ng soldering lead. Ayan. Meron na ako ditong soldering lead. So ito ay ating hihinangin lang. Pero kung wala naman kayong panghihinangin, panghinang, ay wala naman problema. Yung gawin nyo ay pulupot na lang nyo na lang ng maayos. Tapos lagyan ko lang ito ng spaghetti. Sakluban ko lang yan dyan. Yan. Tapos yan, mayroong nakatali dito kanina. Yan is ito. So dyan lang din natin ilalagay yung cable tie pag ito ay ating tatalian. Dahil mayroong mga hibla dyan. Basta na lang, baka mamaya basta-basta ka na lang magtatali ng cable tie. Mayroong mga hibla yan dyan na pag nagkamali ka ay mapuputol yung hibla. So ito ay hindi nakagana or aandar. So kuha lang ako ng cable tie dito. Ayan. Bago itong aking cable tie na binili at magandang klase, yun nga lang ay mahal. Ayan, ito ay ating lagyan ng cable tie lang. Ayan. Ito naman ay walang kung makikita nyo yung shafting nya ay napakaganda pa. Ganon din dito sa kabila. Yun nga lang ay hindi masyadong kita sa sa video. Pero gusto kong ipakita sa inyo na okay pa talaga ang bushing nito. Lahat. So tanggalin ko lang ito. Oops. Tapos lilihain ko lang yung shafting. Dahil ipapakita ko sa inyo yung shafting na good pa talaga ang mga bushing nito. So, kung sa baga bumigay lang kanyang thermal fuse. At tingnan natin mamaya kung yung kapasitor niya ay good pa. Kaya lilihain muna natin ito. Ayan. Ayan napakaganda pa ng shafting at wala pang ka groove. So gagawin ko na lang nito ay maglalagay na lang ako ng langis sa kanyang foam dahil tuyo. Ayan. Tapos ganon din dito sa kabila, maglalagay din ako ng langis. Ayan. Tapos bago ko to i-assemble ay lalagyan ko muna ito ng langis. Ayan. Tapos assemble ko na ito. Ayan, balik lang natin itong mga tornilyo.
Ayan, tapos na yung wash timer natin mga kabutingting. Ayan, oh. Bumalik na siya sa off. So ibig sabihin ay good na yung washing. Ang problema, yung sa dryer hindi natin nagawa dahil nagkakak na. Ayan, ito yung ating babalik lang yung stopper. Ayan. Tapos langisan lang muna natin ito. Ayan. Tapos gaganyan lang natin. Ayan, lalong lumambot. Ayan. Tapos check natin yung capacitor. Kung ito ba ay good pa. Tanggalin lang natin itong isang linya bago natin i-tester. Ayan. Tester muna natin. Tapos tester na rin natin yung dito sa speed. Kung mayroon na ba tayo makukuhang continuity dahil nakarekta na. Bago natin i-tester yung capacitor kung good pa ba. Ayan, nakapindot na dito sa number 1. Ayan, oh, nakapindot na. So tingnan natin. Ayan. Gamit ulit tayo ng tester. On lang natin. Select pa rin natin sa OL. Tingnan natin kung mayroon na tayong continuity na makuha. Ayan, mayroon na. Kaso nawala. Ayan, mayroon bumalik. So good na yan. Balik, lagay natin dito sa capacitance. Para sa capacitor, testerin natin. Kita naman. Ayan, tingnan natin kung ilan na lang ang makukuha natin o marireading. Ito ay mayroon pa tayong nare-reading na 1.5. So dahil ito pag mga ganitong klaseng capacitor ay 1.5 microfarad lang ang nakalagay nito. So good pa yung capacitor nito. So ibig sabihin ang pinaka problema lang nito ay fuse. So ibabalik ko lang ito sa paghinang. Nako, bumitaw. Putulin natin tapos lagyan natin ulit ng soldering lead ito dahil bumitaw. Ganon din ito, lagyan din natin. Ayan. Tapos hinang natin ulit dito. Ayan. Ayan na. Tapos lagyan natin ng cable tie ito. Ayan. Ito na yan. Tapos higpitan lang natin ito. Ayan. Tapos balik lang natin yung swing arm. Pero sabi ko nga ito ay hindi mag-swing dahil yung kanyang pinion ay wala na, pudpud na. Balik pula muna natin itong washer. Ayan. Tapos tornilyo natin. Papakita ko lang sa inyo na ito ay hindi na ito mag-swing. Pwede itong mag-swing pero maglalagatak ito dahil yung kanyang pinion ay ayan, oh, pudpud na yung kanyang pinion. So, ayusin ko lang muna yung mga wire dito dahil nagkagulo na. Ayan. So, ito ay ating papaswingin. Ayan. Patayin ko muna dito. Tapos, saksak ko dito yung power cord. Ayan, nakasaksak na. Pindutin ko dito sa number 1. Tingnan nyo kung aandar na. Ayan, aandar na. Ayan, o. Ayan yung sinasabi ko. Ayan, o. Para siyang, ayan, o. Ayan. Para siyang robot na nagdadancing na robot. Ayan, oh. Ayan, hirap na siyang mag-swing. Ayan, oh. Lalo na siguro kung ito ay mayroon ng screen, mahirapan na siya. So, try natin itong lagyan ng screen para makita nyo talaga na hirap na itong mag-swing. Andali, ha. Lilinisan natin ito. Hindi, screen lang, ito lang ang ilalagay natin pero ayusin lang natin ito sa pagbilog. Wala na rin pala ito, basag na. Bawasan natin ito ng konti lang. Yan, wala na dahil hindi niya kasi ito original na LC. Yan, tapos kuhanin na natin yan. Tapos bibilugin lang natin ng maayos itong kanyang dito banda para hindi tayo mahirapan sa pagsuklob. Gamit tayo ng gunting. Yan. Bigyan lang natin para hindi tayo mahirapan sa pagsuklob ng ayan.
ito kasi ay hindi niya na to original na LC. Yung sa baga ito ay half moon. At yung ito kasi dahil old model na national, ito ay whole moon. So try natin. Yan, okay na yan siya mga kabuting-ting. Kaso lagyan natin ng screen, baka mamaya madisgrasya yung LC. Lilinisan muna natin ito bago natin ikabit, para makita nyo lang na to hirap na to mag-swing. Balik natin tong tatlong tornilyo, tanggalin lang natin ito mamaya. Yan, mamaya ako na to linisan para mabilis lang dahil mahaba na yung video natin. Ayan, tapos pandarin natin. Tingnan nyo ha kung ito ba ay hindi ba siya maingay pag nag-swing. Yan, pindutin ko dito sa number 1. Ayan, nag-swing pa. Ayan o, malagatak. Ayan o, ayan o, hirap na siyang mag-swing. Pero nagsiswing naman siya, pero medyo mahirap. Ayan o, ayan o. Ayan. So gagawin lang natin dyan okay, ano lang to, basic lang ito mga kabuting-ting. Gagawin natin dyan. So tanggalin ko ulit ito. Ayan. Gagawin tayo dyan para yung kanyang ngipin sa pinyon ay maglalapat talaga doon sa pinaka gear niya sa baba. Yan lang yung ating gagawin. Dahil dito sa amin wala nang nabibiling pinyon mga kabuting-ting, pinyon ng national. So ang gagawin ko lang dyan ay tanggalin ko rin muna ito. Ganon din ito, luluwagan ko lang or tatanggalin. Yan. So gagawin ko dyan para nang sa ganon, kung makikita nyo yung kanyang thread nito, tawag niyan, yung ngipin nito at saka yung ngipin ng pinyon, para ayan o, mayroon siyang awang, hindi talaga siya naglapat ng husto. So ibig sabihin yan, mahirapan yan siya pag swing. So gagawin ko dyan, dahil wala naman akong pamalit na pinyon, ay pupukpukin ko lang dito banda. Yan. Ayan, lapat na yung kanyang pinyon no, sa ngipin. So hindi na yan siya mahirapan sa pag swing. Pero mas maganda kung dagdagan pa natin pagpukpok. Ayan. Ayan, okay na yan mga kabuting-ting. Talagang naglapat na yung ngipin sa ngipin. Ayan so okay na yan. So ang pagka-symbol nito hindi ko na ipakita. Continue ko mamaya kapag ito ay nakalagay na doon sa stand. So stipot lang muna kayo dyan. So yan, bali update ko kayo dito sa aking ginagawa habang hindi ko pa ito nilalagay doon sa stand dahil sira yung kanyang knob. Ayan sira. So wala rin akong pamalit na ganitong knob. So ang gagawin ko lang dyan ay magbubutas lang ako dito gamit nitong aking hinang. Mag-improvise na lang tayo ng knob. Yan, tapos gamit tayo ng tornilyo. Ako, kulang pa. Ayan. Palamigin lang natin yan. Ayan, malamig na siguro. Tingnan natin kung ito ba ay aangat. Ayan, okay na yan. So ibig sabihin dahil okay na yan, so ito ay aking tatakpan lang at ilalagay doon sa stand. So stipot lang muna kayo dyan. So ayan, bali nailagay ko na sa stand mga kabuting-ting. Saksak ko dito yung power cord. Yan, tapos pindutin ko dito sa number 1 at tignan nyo kung iikot ba siya kaagad. Yan, ayan ay number 1. Yan, kung nakita nyo ay ikot kaagad. At maganda rin ang pag-swing yan dahil yung kanyang ngipin ng pinyon tsaka ngipin doon sa pinaka-gear niya ay talagang naglalapat. So yun lang yung aking pamamaraan pagka walang mabili na pinyon pag mga ganitong old model, dahil dito sa amin ay wala nang nabibili niyan.
Kaya gumagawa lang ako ng paraan para mapaswing ng maayos. So lagay natin sa number 2. Yan, number 3. So okay na rin yan. Tapos saksak ko dito yung washing machine. Try natin ulit. Yan, nakasaksak na yung power cord doon sa washing machine. So try lang natin ito ulit. Yan, hindi ko na lang siya sinagad dahil kanina sinagad ko naman yun sa 15 at bumalik siya sa off. So yan, bali dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At sayang yung spin dryer, hindi natin nagawa. So kung mayroon ka ditong natutunan mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.